Yung post ni Mon Tulfo tungkol daw dito sa paparating na rally, November 16, 17, and 18, meron daw kayong papel at hindi lang papel tungkol sa rally pero papel sa DISTAB. That's I'm only quoting from Mon Tulfo. Kayo ba? Ano bang papel niyo rito? Kasi totoo na dun sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung sasabing DISTAB, hindi ako kasama dyan. In fact, ang panawagan ko pa rin hanggang sa ngayon, and I mentioned this several times, kahit na nga si Gutesa, hindi naman nagsabi na may dinideliver na pera kay BBM. Wala namang ganun, no? And kahit ako, hindi ko rin, kung ano lang yung sinabi ni Gutesa, yun lang din ang sinasabi ko. May delivery ng pera daw kay Saldico, may tumatanggap, si Mark Teksay, at saka si Paul Estrada, tapos niladala nila kay Speaker Romualdez. Tinanong ko siya, sino nagdadala ng pera? Ang sabi niya, sir, wala akong maalala. Ang naalala ko lang noon, si Eric Yap. Nagdala ng, if I'm not mistaken, 48 suitcases. Tapos sinabi niya yung laman ng pera. So, consistently, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung rally na to, against corruption, totoo nakasama ako. Pero, mismo naman ang presidente, di ba sabi niya, na itong corruption na to, ilabanan natin. Pero nagkakataon, and I will be the first one to admit, siyempre, pagka against corruption, nagsasama-sama, may mga iba-ibang pananaw yung mga organizations. May iba, ang gusto, to be honest, parehong resign, BBM, resign, Inday. Yung iba naman, Inday. Yung iba naman, may talaga nagsasalita, revolutionary government, may mga nagsasalita, kung ano-ano. Of course, you cannot avoid that. Pero ang bottom line, and I always tell them, mag-stick tayo sa issue talaga na kinaharap ng bansa, which is the problem of corruption. Yung organized corruption na nakikita natin, na lahat naman ang nagsasabi. I heard Senator Drilon na nagsabi na grabe talaga itong nagiging corruption and everyone else. So, tingin ko, walang political color, huwag tayong mag-isip ng pula, dilaw, o yung mga green. Ito lang, focus tayo sa corruption. As to, sabi nga itong gagawing pagkilos, tingin ko kailangan madinig ng gobyerno that they have to act. Hindi pwedeng may script, hindi pwedeng merong pagtatakpan, hindi pwedeng may itatago. They really have to punish kung sino yung kailangan parusahan. Tingin ko, pagka ganito nangyari, makakalma ang taong bayan. Pero hanggat nakikita nila na parang iba yung nagiging takbo ng investigasyon o iba yung mga nagiging pag-aaral o yung kaso, medyo hindi maganda. For example na lang, Ed, Ma'am Ami, nung kailan lang nakita ko, ang mastermind na ay si District Engineer Alcantara. Wala namang papayag ng ganun. District Engineer ng isang probinsya, Bulacan, hindi nga regional naging mastermind ng buong flood control ghost projects. Yun yung mga bagay na gusto ko lang na i-address sa issue na to. Let me bring in si Ronald Llamas is now with us. Late ka dumating. May babato ka ba? Parang patapos na to no? Pero ang tanong ko kay Congressman Mike, Congressman, sasama ba kayo sa prayer rally ng 3 araw? Parang hindi ko kayo nakikita na nagpe-pray ng 3 araw para sa kapayapaan. Kakanta ba kayo dyan ng kumbaya? No, ano bang kwento dyan? Tapos ang balita ko, kung ay imbis na 3 araw, parang 1 araw na lang daw. Ang nangyari sa dalawa kasi yung magiging rally. Isa yung doon sa Quirino, which is entirely led by the Iglesia ni Cristo, at dito nga sa EDSA. Ito naman, ang nangunguna dito, yung UPI, yung United People's Initiative. So, ganun, may iba-ibang grupo to sa Llamas, no? Hindi naman to hindi isang organisasyon lamang. Kaya kuminsan, siyempre, tinitemper namin yung mga salita hindi ko tinitemper individually, pero kumbaga, as an issue, nung pagkakaisa namin, focus tayo dun sa korupsyon. Focus tayo dun sa mga kailangan magbayad sa problema ng korupsyon na kinabibilangan natin ngayon. So, pwede niyong sabihin na Congressman with a straight face na walang destabilization dyan. EDSA ako, Ma'am Ami. EDSA po ako. EDSA? Yung sa EDSA. Sa EDSA, Ma'am, ako pupunta. Saka, anong participation nyo? Are you one of the... isa ba po kayo sa mga nagpipinance o yung nagbibigay ng mga suporta, mga logistics? Ano po yung role nyo doon?
Ano ma'am, kinonvene namin yung People's Coalition, andun yung UPI, si General Pokis nandun, si Greco Belica naman from the People's Council. So, tulong-tulong lang ma'am kung ano yung mga kailangan. Yung iba sa program, yung iba sa logistics, yung iba sa sound and stage. So, ambag-ambag lang. And then, syempre ma'am, parang, yun nga, yung messaging, yung theme ng rally, ito yung mga bagay na kailangan magkaayusan dahil nga, alam mo naman ma'am, kuminsan talagang pagka ganitong iba-ibang grupo, iba-iba yung pananaw, nagkakagulo. Kong, can you say it with a straight face na walang destabilization dyan sa mga rally na parating ng Lunes hanggang Miyerkules? Dahil nga yung in-interview nyo nung isang araw, si ex-General Pokis, inaamin naman niya na merong mga plano na withdrawal of support. Diba? At mukhang kasama naman siya dyan sa rally. So, paano matidistinguish? Sino ba ang for destabilization? Sino ba ang para sa kapayapaan? Mga dasal para sa kapayapaan? Sinong anti-corruption? O halo-halo na yan? Ano to, Sek Ronald, nung kinausap nga natin si General Pokis, ang sinabi niya, they met with General Bronner. Wala daw silang sinabi na withdrawal of support. Ang sabi niya, magsalita naman kayo on the problem of corruption. And sagot naman ng General Bronner, nadidinig naman namin ang hiniing ng tao, hindi naman kami bulag, pipi at bingi. And then sabi daw niya, alam din namin yung mandato namin to protect and serve the people based on the Constitution. So, siguro, Sek Ronald, paano ko ba sasabihin? Pero like for example, one point lang, Kong. Barsaga. Kong, sandali lang. Sabi ni General Bronner kasi, hinihimok siya para sumama sa coup. Ibig sabihin, sinungaling si General Bronner? Yun yung sinabi niya in public. Si General Pokis dyan, ang sabi niya, 7 daw ang kasama niyang retired generals and kasama daw ni General Bronner mga yung battle commanders niya. Kaya daw lahat nakarinig na gano'n at wala daw usapan ng withdrawal of support. Ngayon, doon kanyari yung tanong niyo about kung sino magsasalita. Si Kong Kiko Barsaga, for example, and he's been very vocal, talagang sinasabi niya, si BBM ang may problema ng korupsyon, siya ang kumbaga punot dulo ng lahat. May mga ganyan talaga. And hindi ko naman pwedeng sabihin na kung Kiko, di ba, walang base yan sinasabi mo, nirespeto ko yung kanyang opinion, nirespeto ko yung kanyang pananaw. So tama yung mo kong role. Talaga medyo halo-halo to ang mga grupo na nandito. Di ba medyo magulo yung messaging na yon? Kasi siyempre may mga tao rin na, of course, pag natanggal si BBM, ang papalit si Sara Duterte, which puts politics into the anti-corruption protest. Yes. Correct, Mami. And nag-agree po ako sa inyo. Kaya nga ang dapat lang talaga, in fact, yung messaging na binanggit ko, it's individual position yun ng mga tao, no? Like what happened in the EDSA 2, kanya-kanya rin naman May iba-iba silang disposition when it happened. Pero at the time, ang naging focus doon was the second envelope ng Senate Estrada hearing. Pero in this particular case, ang dapat at kailangan lamang ay sagutin yung problema ng korupsyon. And ako, yun ang paniniwala ko. And I think, not din sa mga rallies, but even for the administration, pag nakita naman ng taong bayan na may substantial na pananagutan, na may substantial na ginagawa para talagang kunin yung dapat managot, mananahimik din ang taong bayan. Sir, ako last question from me and then I'm afraid we are out of time already. So you're saying, Bale, na hindi katanggap-tanggap sa mga tao na si Alcantara lamang ang punot-dulo ng lahat. But how far do you think, your group, how far do you think it should go? Ako, Ed, I cannot speak for the group, pero naniniwala ako kay Sergeant Gutesa. Yung delivery ng pera, naniniwala ako doon. From Saldico to Speaker Martin, naniniwala ako na may nangyaring ganon. And lahat naman sa Kongreso, kahit natanongin mo yung mga kasama doon, alam nila yan Di ba? 25-30%, bilihan ng kontrata, magdi-deliver ka. As to where the money goes, yun nga, kay Saldico. Alam din ni Mark Texta yan, alam ni Paul Estrada. Paano dinideliver doon kay Speaker Martin? Kinuwento ni Gutesa yun. All they have to do is ask the other people involved. Malalaman natin lahat yung katotohanan. Tingin ko, etong mga to naman ay hindi matatago. And yun ang aking paniniwala, Ed. Again, sana wag na rin umabot sa kung ano man yung sitwasyon natin. Kasi ako naman, Ed, Ma'am Ami, Sek Ronald, ang ayoko rin ng magulong bansa Nakita ko yan kay Cory,
nung tapos ni Marcos, kay GMA, nakita ko rin yan eh. Nung pumasok yung EDSA 2, and then si ERAP, and it was constitutional, no? Sinabi pa nila constitutional, pero yung talagang dire-diretsong away, dire-diretsong kaguluhan. Para sa akin, hanggat maayos natin yung bansa, magkaroon ng eleksyon na maayos sa darating na panahon, walang problema. But the government has to really address the problem of corruption. Pag hindi, taong bayan ang kikilos. Hindi na lang, no? Pahabol. Dahil yung tanong ko kanina, hindi mo nasagot eh. Itong rally ba na ito bilang isa sa organizer ay 1 araw o 3 hanggang 5 araw? Dahil mahalaga yan doon sa binabanggit mo na ayaw mo ng gulo eh. Dahil kung 1 araw lang, malamang isang normal na rally yan. Kung 3 hanggang 5 araw yan, style EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 yan. No? So, ano ba talaga yung rally? Dahil may nababalitaan ako, 1 araw na lang daw. So, yan ba ay 1 araw, 3 araw, o 5 araw? Konektado yan doon sa sinasabi mo na posibleng gulo na mangyari. November 16, 17, and 18. Yung talagang araw. On the 16th, magsisimula kami ng alas 4, and then dire-diretso na, 17 and 18.